Madalas nating maririnig ang tanong na ligtas ka na ba? Mula sa mga bagong sulpot na sikta kagaya ng Born Again, Baptist at Calvinist. Paano natin ito sasagutin? Ating panoorin ang susunod na video. Magandang gabi kapatid. May tanong lang sana ako sa iyo. Magandang gabi, Pastor. Ano naman po ba yung mga katanungan mo? Ligtas ka na ba kapatid? Para sa amin po, ang tunay na ligtas ay yung nasa langit na. Pero para sa inyo yata, kahit na narito pa sa lupa, ay ligtas na. Baka nagkakaiba lang tayo ng katawagan o pagpakahulugan. Dahil napakalawak kasi ng kahulugan ng kaligtasan. Sa Biblia kasi, may tatlong bahagi ang kaligtasan. Pang nakaraan o past tense, pang kasalukuyan o present tense, at pang hinaharap o future tense. Una, naligtas kami noong bininyagan sa loob ng Iglesia Katolika ayon sa Juan 3:3 at sa 1 Pedro 3:21. Yan ang past tense. Pangalawa, ginagawa pa naming lubos ang gawaing pangkaligtasan. Yan ay ayon sa Pilipos 2:12. Yan po ang present tense. At ang panghuling kaligtasan ay makakamtan lamang sa wakas ng aming buhay. Yan ay ayon sa Roma 13:11. Dahil ang kaligtasan ay pwedeng mawawala sa atin kung tayo ay gagawa ng kasamaan. Pakibasa sa 1 Corinto 15:2. Sa 1 Corinto 15:2, ito ang nakasaad. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Napakalinaw na pwedeng mawawala sa atin ang kaligtasan na ating natanggap noong tayo'y nabinyagan kung hindi natin isabuhay ang mga aral ni Kristo. Hindi sinabi diyan na once saved, always saved. O ligtas na tayo palagi kahit na makagawa tayo ng kasalanan sa ating nalalabing araw ng ating buhay. Ang kaligtasan kasi natin ay ganito. Parang nasa gitna tayo ng dagat dahil lumubog ang sinakyan nating bangka. Pero may nakakita sa atin at nagpadala ng malaking barko upang iligtas tayo. Sa loob ng barko ay kailangan pa nating sundin ang mga patakaran at alintuntunin para sa ating kaligtasan upang makarating tayong ligtas patungo sa ating destinasyon. At masasabi nating ligtas na tayo kung makauwi tayo sa ating tahanan na buhay. Ganon din ang kaligtasan na ayon sa Biblia. Nasa gitna tayo ng mga kasalanan at iniligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng binyag sa ating pag-anib ng kaniyang iglesia. At sa loob ng iglesia ay dapat nating sundin ang mga aral at doktrina na itinuturo ni Kristo hanggang sa wakas. Sa araw ng ating kamatayan ay doon na nating matatamasa ang totoong kaligtasan kung makapasok na tayo sa langit kasama ang Diyos. So, hindi pala kayo siguradong ligtas, kayong mga Katoliko? Ang kaligtasan po ay tuloy-tuloy na proseso at hindi mo yan masiguro habang tayo ay buhay pa. Dahil kahit na tayo ay kasulukuyang puno man ng kabaitan, ay posibleng sa isang iglap lang ay makagawa tayo ng kasamaan na di tayo makapaghingi ng tawad sa Diyos bago tayo mawawala ng hininga. At sa oras ng ating kamatayan ay huhusgahan tayo ayon sa ating mga nagawa. Hindi ayon kung ilang beses mo sinabing, I accept Jesus as personal Lord and Savior. So ayon sa Roma 2:6 at sa 2 Corinto 5:10, tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga nagawa. Kaya nararapat lang na manatili tayong tapat sa Diyos hanggang sa kamatayan upang tayo maliligtas. Pakibasa nga sa Matthew 10:22. Sa Matthew 10:22, ito ang nakasaad. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pangalan ko, pero ang manatili hanggang sa wakas ay siya ang maliligtas. Batay sa binasa mo, sinabi dyan kung sino ang maliligtas. So, ang mananatili hanggang sa wakas, ang maliligtas. At ang tinatawag na wakas dyan ay ang ating kamatayan o ang simula ng kabilang buhay.
Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na lubusin na natin ang ating sarili pangkaligtasan na may takot at panginginig. Pakibasa sa Pilipos 2:12. Pilipos 2:12, ito ang nakasaad. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Napakaklaro na dapat paghirapan natin ang ating sariling kaligtasan. Hindi sinasabing maniwala ka lang, ligtas na. Bakit pa manginginig tayo sa takot kung ang sabi nyo iligtas na tayo kahit maniwala lang? At ayon sa Biblia, dapat ay takbuhin natin na may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Pakibasa sa Hebreo 12:1. Hebreo 12:1, ito ang kasaad. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ating takbuhing may pagtiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ayon sa binasa mong verse, tayo ay parang mga runner sa isang marathon kung saan bawat isa sa atin ay may nakalaan na running track na kailangan nating tatahakin para makaabot tayo sa finish line. Ngunit hindi po tayo sigurado na sa pagdating natin sa finish line ay nanatiling tayong tapat sa Diyos. Higit sa lahat, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makapasok sa langit. Pakibasa sa Mateo 7:21. Sa Mateo 7:21, ito ang nakasaad. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So, napakaklaro na hindi garantiya ang palagi ninyong pagtawag ng Lord, Lord, na kayo ay automatic na makapasok sa langit, kundi dapat din tayong sumunod sa kalooban ng Ama at tayo ay gumawa ng mabubuti. Pakibasa sa Santiago 2:24 at 26. Ito ang nakasaad. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago 2:24-26. Kaya, labag po sa Biblia ang aral ninyo, Pastor, na faith alone is equal to salvation. At mali po yung slogan ninyo na accept Jesus as personal Lord and Savior in order to be saved. Yan ay pinatutuhanan ng Biblia dahil noong may isang mayaman na lumapit kay Kristo at nagtanong kung paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan, sinagot ito ni Kristo na ingatan ang mga kautusan. Mateo 19:16 hanggang sa 22. Hindi sinabi ni Kristo na kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, just accept me as your personal Lord and Savior. At lalong hindi niya sinasabing maniwala ka lang o faith alone upang ikaw ay maliligtas. Ikaw, Pastor, ligtas ka na ba? Oo. Sigurado ka ba? Hindi ka na ba nagkakasala? Nagkasala pa, pero pagsisihan ko yan pagkatapos kong makagawa ng kasalanan. Paano kung pagkatapos mong magkasala ay di ka na makapagsisi dahil patay ka na? Diyos na lang ang bahala sa kaluluwa ko. Di ka pala sigurado dahil pinasa Diyos mo na lang ang kaluluwa mo kung bigla kang mamatay na may kasalanan pa. At kung totoong ligtas ka na at sigurado kang makapasok sa langit, handa ka na bang mamamatay ngayon? Hindi pa. Pinagmamayabang mo kasi na ligtas na kayo, ngunit takot naman pala kayong mamatay. Ang sinabi ni Kristo ay di tayo matatakot sa mga nakakapatay ng katawan natin. Mateo 10:28. Hindi sa takot akong mamatay, pero hindi pa lang ako handang mamatay. Kung hindi ka takot mamatay, subukan mo
mangaral doon sa lugar na hindi Kristiyano katulad ng Saudi Arabia, Iraq, Syria, North Korea at tiyak may kalalagyan ka doon. Bakit dito kayo mangaral sa bansang Kristiyano na sa halip na doon sa mga bansang pagano at hindi mga Kristiyanong relihiyon? Bakit karamihan sa mga martir na Kristiyanong misyonero doon sa mga Muslim countries na pinatay ng mga ISIS ay mga Katoliko? Bakit takot kayong pumunta doon sa hulo-sulo kung saan marami ng pari ang pinugutan ng ulo at maraming beses binumba ng mga terorista ang Catholic Cathedral na Our Lady of Mount Carmel? O kaya doon kayo mag-preach sa Marawi kung saan hinostage ng mga Mauti terrorists ang parish priest na si Father Chito Suganog sa St. Mary's Cathedral? Subukan nyo ring magtayo ng sarili niyong simbahan doon sa mga lugar kung saan inuusig ang mga Katolikong Kristiyano. Kaming mga Katoliko ang nag-i-evangelize doon sa mga pagano at Muslim na mga lugar upang sila'y maging Kristiyano. Ngunit kayong mga sulpot ay panay pang-aakit ninyo sa mga naging Kristiyano na upang sumali sa bagong tatag ninyong kulto. At kung hindi ka takot mamatay, bakit pa kayo pumupunta ng hospital upang magpapagaling ng karamdaman nyo? Di baling mamamatay kayo dahil ligtas na kayo, di ba? Sa magkatuwid, ang tanging makapagsabi kung ligtas na ba tayo o hindi pa ay ang Diyos lamang. Hindi ikaw, hindi ako. Kung feeling mo ay ligtas ka na, abay, ang ibig sabihin yan ay isa ka ng banal o hindi ka na nagkakasala. Higit sa lahat, ay huwag tayong masyadong self-righteous o nagmamatuwid sa ating sarili. Yan ay ayon sa Roma 12:3. Sige kapatid, uwi na ako dahil gabi na at baka may mga mamamatay tao dyan sa dadaanan ko. Huwag kang matakot sa mga ganyan, pastor. Isipin mo lang, ligtas ka na. Ating napanood ang biblikal na kasagutan sa tanong na ligtas ka na ba? At bilang mga Katoliko, tayo ay naligtas noong nabinyagan tayo sa loob ng Iglesia Katolika. Ngunit hindi ito garantiya na hindi na tayo magkakasala. Kaya ang simbahan ay may mga sakramento at mga gawain upang mapanatili natin ang ating katapatan sa ating paglilingkod sa Diyos. Naway may natutunan kayo sa mga aral nating mga Katoliko. At huwag kalimutang i-subscribe ang YouTube channel na ito. Salamat.